Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka na ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang unang pagbasa natin ngayon ay nagpapaalam sa atin ng kalungkutan ni Propeta Jeremias para sa kanyang bayan. Marami ang mga masasakit na salita ni Jeremias laban sa kanyang mga kababayan. Kaya maaaring magkamali tayo na okay lang sa kanya na masira at matalo ang kanyang bayan. Pero hindi ganyan ang damdamin ng propeta. Malaki rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan at lubha siyang nalulungkot sa mga paghihirap ng kanyang mga kababayan. Umiiyak siya dahil sa kalagayan ng kanyang bayan. Noong ang Jerusalem ay kinukubkob, pinapalibutan na ng mga taga-Babylonia. Kapag siya ay pumunta sa parang nakikita niya ang mga bangkay ng mga Israelita na pinatay ng kalaban o namatay sa labanan. Sa loob ng lungsod, nakikita niya ang mga namamatay sa gutom. Dahil sa pinalilibutan na ng mga kaaway ang lungsod, wala nang pagkain ang nakakapasok dito. Ang mga parit, mga propeta ay dapat magpalakas ng loob ng tao. Ngunit sila rin ay litong-lito na. Hindi nila alam ang gagawin nila. Nanawagan si Jeremias sa Panginoon, natanggalin na ang galit niya sa mga tao. Totoong nakasala sila. Pinabayaan ng kanilang mga magulang ang kasunduan sa Diyos. Pati sila ay nakakasala din. Kahit na ganito ang kanilang ginawa, pinapakiusapan ng propeta na kahabagan sila ng Diyos. Huwag niyang itakwil ang kanyang kasunduan sa kanila na aalagaan niya sila. Wala namang ibang Diyos na makapagpapadala ng ulan ni hamog man lamang. Si Yahweh lang ang makagagawa nito. Kasi siya lang ang tunay na Diyos. Nawala ng karapatan ng Israel na manawagan sa Diyos kasi sila ay nagkasala. Kaya si Propeta Jeremias ay nakikiusap na lang sa kanya. Si Yahweh lang kasi ang makakatulong sa kanila kasi siya lang naman talaga ang tunay na Diyos. Makikita natin dito ang papel na ginagampanan ng propeta. Siya ay nananawagan sa mga tao at sa Diyos. Siya ang nagdadala ng pahayag na galing sa Diyos
Pinagagalitan niya ang kanyang kababayan dahil sa kanilang pagtaksil sa Diyos. Mabibigat na salita ang kanyang binibitiwan sa pag-asa na makikinig ang mga tao sa kanya. Pero siya rin ang nagmamakaawa sa Diyos para sa kanyang kababayan. Sa pag-asa, nakahahabagan sila ng Diyos. The prophet speaks against the people and he also prays for the people. Tayo rin ay magsalita ng maliwanag laban sa kasamaan na nangyayari ngayon sa bayan. Huwag tayo magwalang kibo sa mga ito. Tayo rin ay magdasal ng taimtim sa Diyos para sa bayan. Humingi tayo ng tawad sa pagkakasala natin at ang ating mga kababayan laban sa Diyos. Ang dasal ni Propeta Jeremias ay siya ring ating dasal. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan.